ano ba ang kahulugan kapag binabanggit yung international standard sa salita? Kasi po, yung iba po na ang sinasabi kapag sinabi mong international standard, yung kultura na ng mga bansang ito sa Europa, yun na po yun inihahambing sa atin. So paano ho ba ang tamang pagtanggap sa konteksto kapag pinag-usapan natin ang international standards para po sa sexuality education? Sir, go ahead please. Opo. Pag sinabi pong international standards, ito ay bunga ng masusing pag-aaral ng lahat ng mga pagsasaliksik, studies. Sabi ko nga, tungkol sa mga programang naging successful o hindi sa ibang bansa, no? So ito ay sasanib-sanib na nung knowledge na iyon from all other countries. Pero these standards are meant to be a guide, but they are not meant to be prescriptive. And in fact, kasama na rin doon sa international technical guidance, siguro magandang i-highlight yung elemento ng contextualization as they are adopted by each country. No? Ang role nga ng UN, sinasabi namin, ito yung mga gumana sa ganitong konteksto. At hindi lang po sa Europe, no? Sa US, sa Africa, meron din actually dito sa Southeast Asia. So, ito yung mga gumana o hindi. Ngayon, nasa sa bansa, kayo ang nasa driver seat, kung alin dito yung sa tingin nyo na culturally sensitive ang sa konteksto ng Pilipinas. Okay, sige po. Mas klaro po ngayon yan, ano po, Sir Roy, no, na usapin nga. Yung sinasabi po ninyo, no, na itong mga nilalaman nito pong mga pag-aaral na ito tungo po nga sa sexuality education ay hango sa educational, scientific, and cultural organization. Para lang mas madiinan po natin ito para maintindihan po ng ating mga kababayan. When you say educational, scientific, and cultural, ano po, paano po ito ginagawang mga pag-aaral na hindi lang ito, kumbaga, kung saan lang pinupulot na mga usapin o mga teorya. Go ahead po, sir, please. Opo, sige, hayaan niyo po magbigay ng ilang example ng mga evidence from international studies na ginawa na nag-inform ng ating international technical guidance. Noong 2015, nagkaroon ng global review on CSE or comprehensive sexuality education as they were implemented, no? And the evidence confirmed na sexuality education, it doesn't hasten, hindi pinapalalo yung sexual activity, but in fact may positive impact on pagiging safe in terms of sexual behaviors, and even may impact pa sa pagde-delay ng sexual debut or sexual initiation, no? Number two, merong ginawang study sa Kenya. Meron 12,000 students, 6,000 of them na exposed sa CSE, 6,000 hindi nakatanggap. At pinakita sa evidence na yung 6,000 na na-expose sa CSE, nag-delay ng sexual initiation, no? Meron din naging pag-aaral sa CSE sa Indonesia, no? Sa ating karatig na bansa, among students aged 12 to 15 years old, nagkaroon ng mga positive changes. Mas magkaroon ng increased comfort when they talk about puberty, body-related topics, nagkaroon ng increased self-confidence, mas naging ligtas from bullying and other instances, no? So ito po yung mga examples that fed into that guidance. Opo. Nagkaroon din po na pag-aaral na sa maagang kaalaman ng bata sa kanyang sexualidad ay napigilan, naiwasan, nabawasan po yung pong pag-aabuso ng mga nakatatanda sa mga bata. Kasama po yan, Sir Roy. Kasama po yan. No? Magandang nabanggit nyo yan, Manong Ted, kasi doon sa pag-aaral natin, no, yung about 59% of mga teenage pregnancies, actually ang naging tatay doon or nag-father noon are males 20 years old and above. Opo, yung apo. So, sir, ito pong sinabi niyo mga pag-aaral na ito, saan po ito mga bansa ulit? So merong sa United States, Nigeria, Mexico, Kenya, Indonesia at marami pang iba.